In other countries, nagkaroon na sila ng kaso. Huwag muna tayo sa facial recognition, ha. Doon muna tayo sa tinatawag na robocalls. Sa ibang bansa, sa US in particular, in Singapore and Hong Kong, nagkaroon na ng kaso ng robocall na scam. Ibig sabihin, nakakuha sila ng pera sa pamamagitan ng robocall. Ano yung robocall? Kinokopya yung boses ng kakilala mo. O pwedeng yung boss mo, pwedeng yung kapamilya mo, or whoever it is. No? So, tatawag sila. Alam niyo yung budol-budol nung 1990s? Yes. Oo. Same. Pero ngayon, kaboses na talaga. I heard about it. Diba usually, kaya sabi nila, sir, sorry to interrupt you there, pag may tumawag sa'yo, kunyari, tas hindi sumasagot, don't answer also. Kasi they're trying to copy your voice lang. Okay. Go ahead po. That's correct. Continue. That's correct. That's good. That's a good point. So, nangyari na sa ibang bansa, in-alert na rin namin, na meron naman kaming meeting interagency, in-alert na rin namin si CICC, in-alert na rin namin si PNP, si NBI, si DOJ, na nangyari na to sa ibang bansa. So therefore, it is possible mangyari sa atin. So paano tayo mag-iingat sa robocalls? Ang suggestion ko, meron kayong parang secret phrase or pass with your family. Diba? Tinanong mo yung pamilya mo, how's the weather today? Ang sagot, it's purple. Diba? Ang layo, no? Pero at least it's a secret pass para alam mo na talagang ang kausap mo, kapamilya mo. Yun pa lang, yung ganong klase ng modus operandi, yung pa lang ang nare-record natin sa buong mundo na ginagamit ang AI for evil or for scamming.